Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Eto mga kababayan, pag-usapan na natin etong ikakukunot ng kilay ng mga didisit supporter. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon mga kababayan, sa kauna-unahang pagkakataon mga kababayan, etong si dating Pangulong Duterte ay tinalo po ni Trillanes sa Supreme Court. Ano po, dahil kung matatandaan ninyo mga kababayan, nung panahon ni Pinoy, ginawaran ng amnestiya etong si Trillanes. Sa madalit salita, pinapatawad po ng ating bansa etong si Trillanes sa kanyang mga ginawang pag-aaklas laban sa pamumuno nitong si Gloria mga kababayan. Dahil panahon pa ni Gloria nung nag-aklas etong si Trillanes. Ano po, kaya nga kung matatandaan ninyo, nung July 27, 2003, nag-aklas po siya na tinawag na Oakwood mga kababayan. Ngayon, sundan pa po yan nung 2007. Di umano. Mga kababayan, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali, na kung saan nag-aklas ulit po siya at pinabababa sa pwesto etong si Gloria doon naman po sa Peninsula mga kababayan. Ngayon, etong si Trillanes mga kababayan, nung panahon ni Pinoy, pinatawad po siya ng administrasyong Pinoy mga kababayan, na kung saan mga kababayan iginawad po sa kanya yung amnestiya. At nang tumungtong na nung panahon ni Duterte mga kababayan, pilit pinare-revoke ni Duterte yung amnestiya na iginawad po dito kay Trillanes mga kababayan, at umabot po yan hanggang Supreme Court mga kababayan, at tumagal po yan ng ilang taon, at ngayon po lumabas yung mismong desisyon ng Supreme Court hingil po dyan sa pagpaparibok ni Duterte sa amnestiya nitong si Trillanes mga kababayan. Kasi nga naman, kung titingnan po ninyo, talagang masasabi natin na masyadong naabuso ni dating Pangulong Duterte yung kanyang kapangyarihan nung siya'y naging presidente mga kababayan, dahil ang inuna niya yung talagang mga kaaway niya. So eto, i-play na po natin. Idiniklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang pagbawi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa amnesty ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang proklamasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbabasura sa amnestiya para kay dating Senador Antonio Trillanes. 2018 nang lagdaan ni Duterte ang Proclamation 572 na layong bawiin ang amnesty ni Trillanes. Pero sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi nitong walang kapangyarihan ang Pangulo na bawiin ito nang hindi inaaprubahan ng Kongreso. Kailangan kasi mga kababayan, yung nagsusulong kasi ng ganyang proklamasyon, kailangan idaan muna nila sa Kongreso. Dahil unang-una, kung hindi nila idadaan sa Kongreso at si Duterte lamang mga kababayan, yung magdidesisyon niyan, talagang walang karapatan ng presidente. Dapat lagi idadaan muna mga kababayan sa Kongreso. Ano po, so ngayon, ang nangyari nga dito, dahil nga kaaway ni Duterte, etong si Trillanes mga kababayan, pinipilit niya na ma-revoke etong amnestiya na ibinigay ng Administrasyong Aquino dito kay Trillanes. Kaso nga lang, sa kasamaang palad mga kababayan, pagpatuloy pa natin ng Kongreso. Paglabag daw ito sa karapatan sa due process si Trillanes dahil nilabas ang proclamation ilang taon matapos igawad ng amnesty ng dating senador. May sapat na ebidensya rin daw na naghain sa amnesty application si Trillanes. Taliwas yan sa unang sinabi ng proklamasyon na hindi naghain ng official amnesty form ang dating senador. Laking pasasalamat naman ni Trillanes sa desisyon ng Korte Suprema. Anya, pang-aabuso ang ginawa ni Duterte sa pagbawi sa kanyang amnestiya. Sobrang pang-aabuso talaga mga kababayan ang ginawa ni Digong. Kasi unang-una, alam na naman natin na naigawad na kay Trillanes mga kababayan yung amnestiya. Pero nagpipilit pa siya mga kababayan na magproklama ng isang paraan para ma-revoke etong amnestiya na iginawad ng Administrasyong Aquino dito kay Trillanes mga kababayan. Kasi nga naman, bakit ba pinag-iinita ni Duterte etong si Trillanes? Kasi mortal na kaaway ni Duterte si Trillanes.
At alam naman natin mga kababayan, nung naupo etong si dating Pangulong Duterte, yung mga inuna niya mga kababayang ipakulong, yung mga kalaban niya katulad ni Leila de Lima. Kumbaga, sa madalit salita mga kababayan, inabuso ni Duterte yung kanyang pagiging presidente para makagante dun sa kanyang mga taong kinagagalitan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Hindi lang itong pang-aabuso ng kapangyarihan, kung hindi sukdulang katangahan, no? Kasi bilang abogado, dapat alam nila na hindi pwedeng gawin yan. Tama! No? Pero pinakita nila na gagawin nila, wala silang pakialam kasi tatakutin nila ang iba't ibang institusyon. Agad namang bumuelta dyan si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Pagmasdan nyo si Panelo ha, tuwing may ibabato kay Duterte, siya yung nagsasalita. Ibig sabihin, siya po yung nagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Pero nung pumasok sa kasunduan, etong si dating Pangulong Duterte, hindi man lang niya nabulungan na, uy, Mr. President, sala na yung pinapasok mo. Mapapahamak tayo dyan pag nagpalit ng administrasyon. Pero, pagka may ibabato against Duterte, kahit nung umamin etong si Roque na may secret deal sa China, talagang diretso yung pagsasalita nila. Pero hindi nila nagawang payuhan si dating Pangulong Duterte na mapapahamak sila sa pinapasok nila. Mga kababayan, so anyway, ipagpatuloy pa natin. Nailihis ko lang ng topic ng konti. Siyang tanga. There are as many opinions as there are lawyers. Iba-iba ang kanilang pananaw. Kaya nga meron tayong Korte Suprema para kung ano yung kanyang pananaw, whether we agree with it or not, yun ang tama at yun ang sundin. Dagdag ba ni Panelo, wala namang magagawa si Duterte kung ito ang desisyon ng Korte Suprema. Tama! Pero naniniwala silang hindi nasunod ang proseso sa application at pagbibigay ng amnestiya kay Trillanes. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ito mga kababayan ha, bakit ba ipinariribok ni Duterte? Ano ba yung unang inirereklamo ni Duterte kung bakit niya gustong iparibok yung amnestiya nitong si Trillanes mga kababayan? So eto, pakinggan natin, etong nakita nating balita, tanggalin na natin to. Maliwanag naman dyan na panalo sa Supreme Court si Trillanes at tinalo po niya etong si Duterte mga kababayan. Kasi nga, eto kuha tayo ng konti lang na paliwanag dito. Yung pinakamahalaga lang yung pakay natin dito sa article na ito. Eto. Bakit nire-revoke ang amnestiya noon, mga kababayan? Bakit gustong iparibok ni Duterte yung amnestiya ni Trillanes? So, eto lang yung pinakamahalagang paliwanag dito. Sabi kasi dito, mga kababayan, unang sinabi ng proklamasyon 572. Si Duterte yung nagsulong yan, mga kababayan. Ano po, yan yung inirereklamo ni Duterte. So, sabi dito na hindi naghain ng official amnesty application form etong si Trillanes kahit nagawaran siya ng amnesty ng gobyerno sa pamamagitan ng Proklamasyon 75. Mga kababayan, ngayon, ang sinasabi kasi mga kababayan dito, hindi daw po nagpasa or hindi naghain etong si Trillanes ng application form mga kababayan. Pero, nung naghain na etong si Trillanes dati mga kababayan, yan ay nakamedya pa. Ano po, kaya nga kung makikita ninyo, sobrang pang-abuso nga yung ginagawa ni Duterte. Siguro hindi niya nakita yung balita ng GMA7 na kung saan mga kababayan ipinapakita doon na hawak-hawak pa ni Trillanes mga kababayan yung kanyang amnesty form na kung saan mga kababayan mismong sinasabi doon na talagang etong si Trillanes nakikiisa doon sa iginabot sa kanya ng Administrasyong Aquino. So ngayon ang sinasabi kasi ni Duterte dito mga kababayan na hindi daw po naghain ng official amnesty form application form etong si Trillanes mga kababayan, kaya nga dapat na maribok ang kanyang amnestiya. Yan po yung isinusulong ni Duterte dati. So ngayon, eto po yung nakita nating balita mga kababayan na kung saan nakamedya pa talaga yan nung naghain ng kanyang amnestiya form etong si Trillanes mga kababayan. So eto, panoorin po natin, sana hindi tayo makapiright. Galing po ito sa GMA7 mismo mga kababayan, sana hindi tayo makapiright. Wait lang. Gawa natin ang paraan para hindi tayo makapiright. Kasi automatic makakopyright tayo dyan. Basta, diretso na natin mga kababayan. Kung mawala man ang aksidente yung live natin, ibig sabihin nakopyright tayo. Pero idiretso na natin. Para makakita lang natin na talagang may application form sila. Ano po, na ipinakita. Nung nagpapasa itong si Trillanes. I-play na po natin. Galing to sa GMA7 mga kababayan ha.
napili namin July 27, 2003, unang nakilala si Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV. Isa siya sa mga lider ng mahigit 300 sundalo ng grupong Magdalo na sumugod sa Makati. Pangyayaring tumatak sa kasaysayan at tinawag na Oakwood Mutiny. Yan, yung Oakwood. Ang tawag ko naman dyan, Oakwood, mga kababayan. Pero maliwanag naman, mga kababayan, July 27, 2003, yung unang pag-aalsa nitong si Trillanes. May kasunod pa yan, yung sa Peninsula, mga kababayan. This is not a coup d'etat. We're not attempting to grab power. We're just trying to express our grievances against this government. Sa isang tape message, ipinarating nila sa gobyerno ang kanilang mga hinaing, kabilang ang umano'y korupsyon sa militar. Ang mga demanda na noon, pagbibitiw ni Noy Pangulong Arroyo at iba pang pinuno sa ilalim ng administrasyon at pagpapatupad ng National Recovery Program na nila'y tunay na solusyon sa mga problema ng bayan. Nagdeklara si Arroyo ng State of Rebellion at nagbigay ng palugit sa mga sundalo. Kinagabihan, pagkatapos ng negosasyon. Okay lang maka-copyright tayo, mga kababayan. Ang mahalaga, maipakita ko sa inyo yung resibo. Basta tandaan nyo, tuwing magpapaliwanag tayo dito, mahalaga ang may resibo. Mga kababayan, okay lang na maka-copyright tayo. Ang mahalaga, maibalita natin, mailusot natin itong balitang ito. Ano po, nang wala tayong itinatagot, inilalabas natin lahat. So anyway, pagpatuloy pa natin. Sumuko ang mga rebelding sundalo. The crisis in Makati is over. I believe na itong reforms na to, this will not come within my lifetime. Hindi yan, yung mga, siyempre, they'll say what they promise these things. Ganun lang. Ako nga, stated these demands just for the sake of stating demands. But, yan, in behalf of the group. Pero, we're not kidding anybody here. Wala mangyayari. Ipinagharap ng kasong kudeta si Trillanes. Naharap din siya sa court-martial proceeding dahil sa paglabag sa Articles of War. Ikinulong siya sa Bonifacio Naval Station sa Fort Bonifacio. Eto yung malupit nga, mga kababayan. Alam nyo ba nung nakulong yan si Trillanes, dyan din nanalo siya bilang isang senador. Mga kababayan, alam nyo, eto lang yung isang kinabibilibang ko kay Trillanes, nagawa niyang manalo kahit nakakulong siya. Ano po, bilang senador. Anyway, pagpatuloy pa natin. 4 na taon ang nakalipas, tumakbo at nanalo bilang senador si Trillanes kahit pa nakakulong. At sa gitna ng pagdinig ng kinakaharap na kasong kudeta, nag-walkout sa korte sina Senador Trillanes IV at mga kapwa niya akusadong Magdalo. Nanawagan kami sa taong bayan na naniniwala sa pagbabago ngayong panahon. Join us! Samahan nyo kami rin sa Makati! Nilakad nila ang kahabaan ng Makati Avenue at dumiretso sa Manila Peninsula Hotel. Yan yung sunod, mga kababayan. Yung sunod na, hindi ko naman pwedeng sabihin pag-aaklas, mga kababayan, pero parang gano'n na rin. Yan yung sunod na ginawa nila. Yan ay 2007 ata. Mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kasi yung una, yung tinawag na Oakwood, July 27, 2003. Ngayon, eto naman sa Peninsula, ayan, November 27 nga, mga kababayan, 2007. Ano po, November 2007. So anyway, pagpatuloy pa natin, may date pala. Pumasok sina Trillanes at muling ipinanawagan ang muling pagbaba sa pwesto ni Arroyo. Nagpadala ng nasa 2,000 sundalo at 5 tangke ang AFP. Pasado 2:00, nagbigay ng ultimatum si nooy NCRPO Chief Jerry Barrias. We are clearing the area. We are forcing some people to get out, but we have to meet the timeline of 3 o'clock. Bandang 5:00 ng hapon, nagpakawala na ng tear gas ang mga otoridad. At maya-maya pa, dito sumuko na si Trillanes matapos ang 6 na oras na pag-ukupa sa Manila Pen. October 11, 2010, pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang Presidential Proclamation No. 50 na Nung una, mga kababayan, yung pinirmahan ni Aquino, number 50 pa yon, hanggang sa umabot ng 75. Ano po yung kanyang proclamation na naglalayo na patawarin or bigyan ng amnestiya yung mga sundalong nag-aklas na kasamahan ni Trillanes. Kasama na dun si Trillanes, mga kababayan. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Kakaloob ng amnestiya sa lahat ng nag-aklas na sundalo. Sa Oakwood Mutiny noong 2003, sa standoff ng Marines noong 2006, at Manila Pen Siege noong 2007. November 2010, naglabas si Aquino ng Proclamation No. 75 na siyang pumalit sa Proclamation No. 50. Dito, mas pinalawig ang amnestiya
pati sa mga dating PNP personnel na sangkot din sa mga insidente. December 2010, naaprubahan na ng Kongreso ang proklamasyon. January 5, 2011, kasama ang iba pang leader ng Magdalo, pumunta si Senador Antonio Trillanes IV sa Ad hoc Amnesty Committee ng Department of National Defense. Yan, tingnan nyo mga kababayan. Yan, napakaliwanag naman, oh. Ayun, sinasabi nilang walang inanong form application. Ayan, oh. Anyway, pagpatuloy pa natin. Para mag-apply sa alok ng amnestiya ng Administrasyong Aquino. Kasi hindi naman ho kami... Diba napakaliwanag mga kababayan, nakamedya pa yan nung nagpasa si Trillanes ng kanilang application form. Ano po patungkol dito sa amnestiya na iniaalok ng gobyernong Aquino. Ano po, so ngayon, kung makikita nyo, hindi siguro nakita yan ni dating Pangulong Duterte at nangibabaw sa kanyang isipan yung kanyang galit kay Trillanes. Dahil ang pagkakaalam ko mga kababayan, si Trillanes ata yung isang senador na gumisa sa isa sa mga anak ni Duterte mga kababayan. Hindi, yan yung pagkakaalam ko mga kababayan na base sa mga nababasa natin at mga nahahanap nating balita. Akala nyo ba, etong balitang ito, yan talaga yung pilit kong hinanap kanina. Nung nagre-research po tayo, hinanap natin yung mga ukwod pag-aalsang yan, peninsula, tapos yung pagpapasa mismo ni Trillanes ng kanyang form, mga kababayan, yung application form nila. Ayan o, nakamedya pa nga yan mga kababayan, napakaliwanag. So ngayon, isa lang yung naiisip ko mga kababayan kung bakit hinalwat pa yan or pilit kinalkal pa yan itong si Duterte para makagante kay Trillanes at para maibalik sa kulungan itong si Trillanes, mga kababayan. Kasi nga naman, kung nagawa ni Duterte na ipakulong itong si Leila de Lima, umaasa si Duterte na magagawa niya na maipakulong din itong si Trillanes, mga kababayan. Yan lang po yung nakikita ko dyan. Kasi kung tutusin mga kababayan, ano po etong kaso ni Trillanes na paglaban niya sa gobyernong Gloria, mga kababayan, yan ay napatawad na. Kaya nga siya binigyan ng amnestiya. Ang kahulugan kasi mga kababayan ng amnestiya is pagpapatawad ng gobyerno dun sa mga taong lumaban sa gobyerno, mga kababayan. Ngayon, ang hindi ko maintindihan dito kay Duterte, alam niya naman mga kababayan na na-dismiss na yung mga reklamong isinampa laban dito kay Trillanes, bakit pinabuksan niya pa ulit? Ano po, at lumipas na ng ilang taon bago niya pinabuksan. Kung kailan naging presidente siya mga kababayan, nang hindi pa dumadaan mga kababayan sa Kongreso. Diba? So doon pa lang makikita nyo yung pagiging ganid at sakim niya sa kapangyarihan at pang-aabuso niya sa kapangyarihan mga kababayan. Ginamit niya yung kanyang kapangyarihan para subukang ipakulong etong si Trillanes mga kababayan kasi yung isang tao naman na susubok niyan talagang ikaw ipaparibok mo yung amnestiya ng isang tao na iginawad na sa kanya yung amnestiyang yon at ang katuwiran mo lang mga kababayan, dahil hindi nagpasa ng form etong si Trillanes, napakaliwanag dito sa balitang ito na nakamedya pa no nagpapasa siya ng form niya mga kababayan. Diba? So anyway mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Ginamit yung kapangyarihan para makapang-abuso ng iba, para maipakulong yung kanyang mga kaaway. Nagpanggap na yung ginawa namin napagpunta sa Ocod and sa Manila Pen and na natural na ginagawa ng sundalo. We are man enough to admit na we have broken rules in the pursuit of our moral cause and we faced it. Noong buwan din yun, naaprubahan ang amnestiya ng Trillanes at ilang nag-apply para rito. Yan, maliwanag naman. Nung buwan ng Disyembre 2007. Hindi ko alam kung 2007 yan kasi nakalagay dito 5 years ago to mga kababayan Pero maliwanag naman dyan sinasabi sa balita yung in-apply na application form ni Trillanes mga kababayan patungkol po dito sa amnestiya ay naaprubahan. Ibig sabihin mga kababayan, binibigyan na siya ng amnestiya ng gobyernong Aquino kasi gobyernong Aquino pa yan mga kababayan. Tapos nung nagkaroon ng gobyernong Duterte, talagang pinipilit pabuksan ni Duterte at iparibok yung amnestiya ni Trillanes at ang katuwiran, hindi daw nagpasa ng form etong si Trillanes mga kababayan. Yun pala, ang gusto lang ni Duterte, kung lalawakan nyo ang pangunawa nyo sa isyong ito, mga kababayan, ang gusto lang ni Duterte talaga dyan, ang bottom line talaga dyan, ay maipakulong ulit si Trillanes. Kasi nga, kaaway niya
Di ba napakaliwanag naman mga kababayan na mismong sinasabi dyan, pinakita naman sa balita na talagang nakamedya pa nung nagpasa ng form niya etong si Trillanes. Ano po, so maliwanag naman. Ngayon, punta naman po tayo dito sa vlog na inilabas nitong si Atty. Claire na kung saan mga kababayan, dito makikita nyo kung paano inabuso ni Duterte yung kanyang kapangyarihan bilang presidente ng ating bansa mga kababayan para, ano po, para maturuan ng leksyon yung kanyang mga kaaway. Sa madalit salita, para makabawi doon sa kanyang mga kinagagalitan katulad ni Dilima at saka nitong si Trillanes mga kababayan. Ano po, so ito i-play po natin. Galing po ito kay Batas with Atty. Claire mga kababayan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Atty. Claire, subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel. Ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Sabi dito, Supreme Court. Ito daw, sinasabi daw na unconstitutional. Former President Duterte nagpaka-ababdalo. Mga kababayan, sa madalit salita, ginamit niya. Ano po, ginamit niya na sobrahan siya sa paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno. Ano po ngayon, i-play po natin. So eto na nga, partner. Ano? Ang Korte Suprema ay nagdeklara na valid ang amnesty na ibinigay kay former Senator Antonio Trillanes. Yes. As it ruled, the proclamation issued by former President Rodrigo Duterte revoking it is unconstitutional. No. In a statement issued by the Supreme Court Public Information Office, the decision written by Associate Justice Maria Filomena D. Singh said the President cannot revoke a grant of amnesty without concurrence from Congress. Yes. Yun, partner. So, paano ba dati ang naging proseso nung ginawa ito ni Tatay Diggs, ni dating Pangulong Duterte? Okay, sige partner. Isipin natin. Ito bang paggawa ng Proclamation 572? Proclamation 572 to partner. Oo, yeah. Na sinasabi, nire-revoke nila yung amnesty na ibinigay ni dating Pangulong Aquino. Diba? Pero tandaan mo, partner, yung amnesty na ibinigay sa mga involved sa Oakwood Mutiny, saka doon sa Makati Siege ba yun, partner? Peninsula. Saka doon sa Marine something. Yun ay may concurrence ng Kongreso, ng House, saka Senate. Meron yun. Concurrence. Nung panahon ni Pinoy. May concurrence ng Senado at ng House yung pagbibigay ng amnesty kay Trillanes. Okay. So, nasa proseso. Okay. Ngayon, bakit ba naungkat itong amnesty kay Senator Trillanes? Diba? Partner, tandaan mo, isa sa pinaka mahigpit na oposisyon. Oo. At pinakakritiko. Oo. Dalawa lang naman actually, partner. Yung sobra talaga. Si Senator Leila de Lima and at the same time, si Senator Trillanes. Di pa nga siya nananalo, partner. Ang dami ng mga issues ni Senator Trillanes kay dating Pangulong Duterte. Oo, tumatagbo pa lang dati. Tumatagbo pa lang siya. Ano bang una niyang in-issue, partner, kay Pangulong Duterte? Tama ba? Yung bank account? Bank account. Na may sinasabing 211 million pesos na nasa bank account. At ito, partner, ang pagkakasabi pa nun ni Senator Trillanes, meron daw pera dito because nagkaroon ng issue sa mga ghost employees. Yan! Yung panahon na siya ay mayor. Ito yung mga dahilan na kung bakit galit na galit etong si dating Pangulong Duterte dito kay Trillanes dahil do sa sinasabing milyon-milyon na nasa bank account nitong si Duterte. Diba ilang beses yung sinasagot ni Duterte mga kababayan. Tapos yung mga ghost employee nitong si Duterte mga kababayan. Tapos marami pang iba na mga inaakusa etong si Trillanes laban dito kay Duterte hanggang sa dumating pa nga mga kababayan kung matatandaan nyo, diba? Yung si Pulong, yung isang anak nitong si dating Pangulong Duterte, talagang binakbaka ng matindi ni Trillanes sa Senado, mga kababayan. At doon nga nag-umpisa lahat na nag-umpisa. Siguro nakikita ni dating Pangulong Duterte na pamamaraan para makagante dito kay Trillanes, buksan muli
yung patungkol dito sa amnestiya nitong si Trillanes, mga kababayan. At kung magagawa niya na maribok yon, yung amnestiya na iginawad kay Trillanes, malaki ang posibilidad na maipakulong niya etong si Trillanes, mga kababayan. So anyway, pagpatuloy pa natin. At sabi pa, nabanggit na at maaari pang matrace daw yung mga iba pa niyang mga illegal drugs ay, transactions. Grabe. Pero syempre, hindi naman napatunayan yun ni Trillanes, ni former diba? senator. Umuunong una, pinasakman itong si Pangulong Duterte. Si Trillanes, di ba nagkita sila sa may BPI ba yun? Oo. Ang pumunta si Atty. Panelo. Oo. Panelo. Si taga-sagip, Atty. Panelo. Diba? O ano? Hindi binigay. No, pinadama lang si Trillanes at that time. So walang nakuha. So hanggang sa umabot na senador si Senator Trillanes, nanalo tong si Pangulong Duterte na presidente. Maingay pa rin kasi bakit? Partner, pinapaimbestigahan pa rin yung mga EJK. At siya pa nga yung nag-present nung kay Las Cañas. Remember? No. So, syempre mainit. Yung dating miyembro di umano ng death squad. So, mainit. Di ba? Ano ba ginawa nila? Kung ikukumpara mo sa ginawa kay Senator Leila de Lima, pinakulong. Bakit? Para tumahimik. Yun lang yun. Para tumahimik. Wala namang purpose eh. Kasi, as of now, partner, hindi naman natin sinasabing hindi na guilty si Senator Leila. Di ba? Pero, yung iba pala, yung ibang mga cases niya, partner, nag-retract na yung mga dating witnesses. O, isa na lang yata yung pending, di ba? Pero nag-grant pa yung bail niya. So, partner, syempre, ano bang sasabi dito? Para busalan. Di ba? May chilling effect. Pero, hindi kasi nagpa-apekto si Senator Trillanes. Di maingay pa rin si Senator Trillanes hanggang sa naisip nila, syempre, sa tulong ng magaling na si Jose Calida, nabuksan yung amnesty. Kasi yun lang yung pwedeng ikaso, partner. Kasi yung wala na silang nakikita pang mga ibang butas. So, inopen nila yung amnesty. Hinanapan nila ng butas to. Di ba? Hinanapan ng butas ni Jose Calida. Ito yung Solicitor General ni Duterte dati, mga kababayan. Alam nyo, bilib na bilib ako dati kay Jose Calede. Ang galing yan. Magaling yan, mga kababayan, nung panahon ng eleksyon. Ano po, talagang nabasa nga natin yung pagtatanggol niya dati kay PBBM. Ano po, nung panahon ng kampanya, pag binabato si PBBM ng putik, nung mga kalaban, mga kababayan. Kaya nga bilib na bilib ako dito kay Solicitor General Jose Caleda. Hindi ko alam, nakasama pala siya dito. Kasama pala siya, mga kababayan, ni Duterte dito sa pagbubukas ng amnestiya, mga kababayan, para makaganti kay Trillanes. Uulitin ko, mga kababayan, etong amnestiya case na ito, mga kababayan, yan po'y matagal ng na-dismiss, kaya nga nabigyan ng amnestiya etong si Trillanes ng Administrasyong Aquino, mga kababayan. Ngayon, binuksan ng kampo ni Duterte kasama etong si Solicitor General Jose Caleda. Bilib na bilib ako dito, mga kababayan, dati sa totoo lang. Dito kaya Kaledang ito kasi ang galing yan. Hindi ko alam nakasama pa pala yan dyan. Kasama partner Tingin ko napilitan. Feel ko lang naman. Tama? Kasi nagagalingan ako dito kaya lang syempre napasama siya sa grupo partner. Tsaka yung si isa. SOJ, Leonardo Guevara. Kasi siya yung magre-reopen ng case Diba? And some DND officials kasama si Secretary Delfin Lorenzana. Diba? So, nung inopen nila partner, di naging issue to, ang sabi ngayon nila Calida, kulang yung mga requirements mo para maging valid yung amnesty na binigay sa'yo. Diba? Saka, nasaan yung application mo for the amnesty? Mga kababayan, yung sinasabi dyan, yung application for the amnesty nitong si Trillanes, yun yung ipinakita ko sa inyo kanina, na naka-media pa. Mga kababayan, nung hawak-hawak pa nga ni Trillanes yung kanyang application, ngayon, ang pinapalabas ng kampo ni Duterte dati, nakulang yung application nitong si Trillanes, mga kababayan, para makamtan yung hinihinging pagpapatawad ng ating gobyerno. Dahil alam nga natin na nagkasala itong si Trillanes dahil nag-aklas po siya laban sa gobyernong Gloria. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin.
Okay. Oh. So yun ang hinahanap sa kanya? Oo, hinahanap yun, partner. Di ba, ang sabi nga ni Senator Trillanes, nung nag-file siya, naka-media yun. And at the same time, parang nabasa ko, yung Rappler mismo nag-confirm na may mga dokumento talaga na sinabmit sa DND. Meron. Diba? For that purpose, yung amnesty. Pero nawala bigla. Ano sabi ng DND? Hindi na namin alam kung nasaan. Kasi naglipat na kami ng mga opisina. Series of transfers. Ngayon mga kababayan, eto nawala yung yung mga application nitong si Trillanes mga kababayan. Yung mga hinihinging application nitong si Solicitor General, nitong si Caleda. Ngayon, sino may kasalanan mga kababayan? Si Trillanes ba yung nakawala ng kanyang mga application? Ngayon, ang may kasalanan dito, etong DND. Kasi hindi nila pinoprotektahan, mga kababayan, yung application nitong si Trillanes. Hindi nila itinago yung mga files na mahalaga, mga kababayan. Hindi si Trillanes ang may kasalanan dyan, kung tutuusin ang may kasalanan dyan, etong DND. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Partner. So, di na namin makita. Diba? Katak-katak ka. Diba? So, yun. Partner, at the same time, because of that, na kinwestiyon, parang in-invalidate ang amnesty through Proclamation 572 na ni-reopen yung kasong kudita and rebellion sa Makati. Pero hindi kasi nagpatinag si Judge Andres Soriano, hindi niya ni-revive, hindi niya ni-reopen yung kasong kudita. Pero na-revive siya kay Judge Alameda ng Makati, yung rebellion. So, kaya na-warrant. Kasi pinuputos ni dating Pangulong Duterte na yung AFP, PNP, hulihin si Senator Trillanes. Senator Trillanes. Kaya at that time na nasa Senado siya, di ba, na-aresto siya. Di ba? Pero, di ba, humingi siya ng panahon. Teka lang, hahanapin ko yung kopya ko kasi alam ko may kopya ko niyan. Saka, naka-media yan. Di ba? So, ang sa akin lang, partner, di ba, kung i-analyze mo, di ba, ang babaw. Ang babaw ng ganito, to pin down somebody na critic mo, obvious. Pero at the time ng panahon ni Pangulong Duterte, wala ka naman magagawa Kung ano yung gusto niya, sundin mo. Di ba? Mahirap lumaban at that time kay dating Pangulong Duterte. Kasi sinasabi nga ng Korte Suprema rito, the Court of Appeals and the Makati Court's findings that Trillanes complied with all the conditions set under Proclamation 75, particularly the filing of an official amnesty application form and expressly admitting his guilt. The executive's decision to revoke only Trillanes' amnesty, notwithstanding the fact that the application forms of all the other amnesty grantees could similarly no longer be located, constituted a breach of his right to the equal protection of the law. Yun na nga, partner. Diba? Paano nangyari? Kung itatrace natin, partner, yung proclamation number 572, hindi kasi siya na-desisyonan. Okay, nung inakyat kasi ni Senator Trillanes yung kaso, nung pag-reopen ng kaso ng rebellion sa Court of Appeals, nanalo dun. Panalo si Trillanes. Ang ginawa ng CA, sabi niya, mali! Mali ka, Judge! Na Makati. Abuse of discretion yung ginawa mong pag-reopen ng rebellion dahil yan ay matagal nang na-dismiss. Bakit siya na-dismiss? In deference doon sa amnesty na validly na ibigay naman ni Pangulong Aquino. So yon. And because of that, syempre, nawala na yung kaso. Diba? Tapos na, kumbaga, inakwit diba, sa Court of Appeals. Pero sa decision ng Court of Appeals, hindi nasama kung valid ba o hindi yung Proclamation 572. Okay. Pag ikaw ay nabigyan ng amnesty, ibig bang sabihin lahat ng mga kaso, partner? O mawawala ng criminal liability mo. Okay. So yun, partner. Prerogative yun ng Pangulo. Diba? So katulad na ginawa dati. Absolute, kay Senator Robin. Absolute yun.
Kaya kumbaga, wala na siyang trace ng anumang krimen sa katawan niya. No. Malinis na uli. Malinis, kaya pwede ka makatakbo. So ngayon, partner, since hindi nga na desisyonan yung patungkol dun sa Proclamation 572, umakyat yun sa Supreme Court. Okay. Yun ngayon, yung nadesisyonan. Okay, kung isipin mo, partner, ito lang ha, mga kayubi. Dating Pangulong Duterte man ay abogado. DOJ, abogado. Diba? So, Secalida, abogado. Diba? So, in other words, lahat ng katabi ni Pangulong Duterte, abogado. Kahit sa nga si DOTR, abogado, kasi mga klase niya yan, di ba? Ako, alam ko na alam nila kung ano yung na mali. Kung ano yung nasa batas. Yes, alam ko na alam nila. Partida yan, mga kababayan, ha. Kung makikita ninyo, alam naman ni dating Pangulong Duterte yan na yung kanilang ginagawa dito kay Trillanes, mga kababayan, ay talagang maling-mali na. Kaso nga lang, alam naman natin, mga kababayan, nagagawin lahat ni dating Pangulong Duterte para maipakulong uli etong si Trillanes. Kasi nga, number 1 kritiko ni Duterte, etong si Trillanes, mga kababayan. At ang pangalawang kritiko niya, etong si De Lima. Kaya nga dito, nung nagtagumpay siya dito kay De Lima, mga kababayan, ang gusto niya dapat na maisunod dyan ay walang iba kung hindi etong si Trillanes. Kaso nga lang, hindi siya nagtagumpay. Kasi nga, Court of Appeals pa lang, mga kababayan, talo na. Bagsak nang hindi nga lang naisama, mga kababayan, yung tungkol dito sa amnestia nitong si Trillanes. Kaya nga ngayon, umakyat ng Supreme Court yan, mga kababayan, gaya nga nasabi ni Atty. Claire, at ngayon lumabas. Yun ngayon, yung tinalakay natin kanina, mga kababayan, na tinalo ni Trillanes si Duterte, ano po sa Supreme Court, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pero, pag may gusto, may paraan. Tama. Hahanap at hahanap ng butas para mapin down ang kritiko nila. O, di ba, mga kayubi? So, kapag may mga pagkritiko ka at ayaw ka na nilang pakinggan, gagawan ka ng kaso. Di ba? Kahit baloktutin nila yung provision ng batas, maipasok ka lang. Tama. And, partner, ang masama nito, kung gagamit sila ng influence and power para yung tao na kritik mo, mapin down mo. Sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. Diba? So, partner, ang hirap nun kasi, diba, parang naggamit sobra yung power, may abuse of power, hindi lang si dating Pangulong Duterte. Okay? Kasama sa nagpang-abuso, itong sila Jose Calida. Pero partner, may ano ba din? May say ba din dito ang Pangulo? Like for ang ibig ko pong sabihin dito, partner. Tapos na nga, 'di ba? Yung termino ng dating administrasyon. So, dito sa ganitong usapin, 'di ba? Yung pag-void ab initio, 'di ba, ng dating administrasyon. Ang bagong administrasyon, may say ba din? Na para para tignan uli or is it partner? Kasi nagtataka ang ating mga ba't ngayon lang? Pati na nagdesisyonan? Lumabas ang desisyon. Siyempre, hindi mo po pwedeng, partner, iwasan na isipin din ng tao dahil sa, okay, iba na yung administrasyon ngayon. Bago ng administrasyon. Ibang ano rito. Diba? May gumagalaw na kamay? Oo. May naaamoy sila na well, alam mo na. Siyempre, politika, hindi maiiwasan yan. Diba? Tama. May halong politika rito. Sa akin, tingin ko lang, partner, mga kayubi, siyempre, hindi tayo privy sa mga nangyayari sa loob kung meron man. Ang nakikita ko lang, partner, hindi nakikialam. Feel ko lang to, kung anong bahala na gawin ng court, hindi makikialam yung bagong administrasyon. Yun yung nakikita ko. Diba? Kumbaga, unlike nung dating administrasyon, parang may say. Parang dapat may bumababay sila ko. Bumababa to. Palitan. Yan. Okay. Para
parang dati, gumagamit ng power, influence, para mapin down yung isang tao. Gagamitin lahat talaga yung lahat ng pwede nilang gamitin. Sabi nga ni Pastor Kibuloy, pag lumakat si dating Pangulong Duterte na mayor at congressman dati, lalakarin lahat. Pupuntahan ang pwedeng puntahan. So kung ganun siya, ay pwede niyang gawin sa ibang ng presidente siya. Ito nga yung pinagkaiba ni PBBM. Mga kababayan, sa totoo lang, ito yung pinagkaiba ni PBBM at saka ni dating Pangulong Duterte. Si PBBM, hindi siya gumagante, mga kababayan, dun sa mga tao na nagbababa sa kanya. Bagkos, mga kababayan, ginagawa lamang ng ating presidente yung kanyang trabaho. Pero, si dating Pangulong Duterte, basta pagkaupo niya ng presidente, mga kababayan, ang una niyang inatupag, yung makagante dun sa kanyang mga kritiko. Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan? Hindi nyo ba napapansin pagkaupo ni dating Pangulong Duterte, inisa-isa niya yung kanyang mga kritiko? Ibig sabihin, yung kanyang mga kinagagalitan, mga kababayan, inisa-isa po niya katulad ni Dilima. Tsaka nitong si Trillanes. Pero si Pangulong BBM, hindi siya nakikialam doon sa pagpapatakbo ng resulta at paglilitis, mga kababayan, dito sa ating mga hukuman. Bagkos, mga kababayan, inihiwalay niya yung personal na issue niya doon sa issue ng kanyang trabaho bilang presidente. Pero si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, basta kagalit niya, mga kababayan, at may personal na issue siya doon sa isang tao, automatic makikialam siya, mga kababayan, para lamang mapin down yung isang tao. At yan po yung sinasabi dito ni Attorney Claire, mga kababayan, na parang kung iisipin nyo, talagang nagamit ng sobra yung kapangyarihan ng gobyerno. Nitong si dating Pangulong Duterte. So ano ba, ipagpatuloy pa natin? Kung ganun siya, ang nag-reveal naman yan si Pastor Kibuloy, di ba? Galing niya sa bibig niya. So sa akin lang part, tingin ko ngayon, parang kung ano ang gawin ng court, matalo manalo, bala ka. Yun yung kita ko. Hindi nakikialam, nangingialam ang administrasyon. Okay. Pero partner, sorry. Pero paano ba? Okay. Nagkaroon ng ganitong desisyon ngayon ang Korte Suprema na sinasabi valid yung amnesty. Ito ba ay inapplyan ni... May petition Petition. May petition for certiorari na hindi nga siya na... Ito, yung petition... Na pending siya. Panahon pa ito nung... ni Pangulong Duterte. Pangulong Duterte. Inakyat nila ito sa Korte yung binabagid mo nga kanina. So ilang taon na ba? Buwan? Mukhang taon, partner. Taon. Nagdesisyon ng Korte Suprema. 2021. Okay. Nung ibinasura yung kaso ng rebellion case, 2021 yun, partner. Konting panahon na lang naman, 2021. Kailan ba nawala si Pangulong Duterte? 2022. Tingin ko, partner, ito hindi ko kasi masasabi kung gaano ba katagal dapat magdesisyon ng Supreme Court. May mga pagkakataon na hindi ganun kabilis. Mabilis. Pero, partner, yung nag-decision ngayon, si Justice Maria Filomena Singh, magaling to Mabilis to Baka naman ngayon lang, pero en bank kasi, siya lang yung nagsulat, partner. Kasi siyempre, tama, partner, ba't ganun yung tanong ko? Bakit hindi ito ibinaba during the term of former president? Kung may pala nakita sila, partner, na balido yung amnesty. Ba't nga nagkataon ngayon lang sa bagong wala na si Pangulong Duterte at nasa bagong administrasyon na at saka ibinaba ng desisyon? Your Honor, objection. I am not competent to answer the question. Hindi ko alam kung ano yung nangyari, di ba? It can be masyadong meticuloso yung pagkakagawa ng desisyon kasi unbanked naman siya. Di ko alam kung anong naging proseso, kung pinag-submit ba yung ganito. Kasi minsan, partner, submit this one, may mga position paper or maghihiring. Pero dito, hindi ko alam yung detalye. Diba? Hindi ko alam yung detalye. So, kung ba't na-desisyonan ngayon, siguro, hinug na siya. Alam mo yun? This is the right time na nag-gather na lahat yung evidence, natapos na lahat yung presentation ng... Sabi naman nagko-comment, mga kababayan, takot sila dati kay Duterte.
evidence, di ba? O di saka siya na-decisionan. Ay, putol-putol daw yung ano natin. Ay, audio. bakit? O baka sa kanila lang. Ay, mga kayubi, cutting off signal daw. Mikay, ang daming nagre-reklamo sa ating mga kayubi. Sabi ni Cheng Cruz, wala nang impluwensya si Pangulong Duterte. Alam mo, teka lang isipin natin. Kasi, okay na. Nung Court of Appeals naman, nung binasura ang rebellion case, wala naman nagawa dito si Pangulong Duterte. Wala. Ibig sabihin, hindi niya nagamit yung influence niya sa Court of Appeals. Nagamit niya lang yung influence niya, siyempre sa mga kabinete niya. Diba? DOJ, kay SOJ, kay Solicitor General. Feeling ko nga, ang brain nito, ang utak nitong pagbukas ng amnesty, feel ko lang naman baka mali ako, si Solgen. Feel ko si Solgen Jose Calida. Not DOJ Secretary Minardo Guevara. Kasi ako, pag nakita ko si Secretary Minardo Guevara, straight kasi siya. Diba? Nasa batas siya. Kaya lang, syempre, kung sinabi ng Solgen na i-reopen, yan ang gusto ng Pangulo, wala naman siya magago. Diba? Well, so, yun lang yun. Diba? Sabi ni, kanina ko pa to, nakikita yung mga reaksyon. Nital attack, DCXL News, Sir Rod, we cannot presume malice motive. Hindi naman. Ito yung nagtatanong lang din. Siyempre, gusto lang din natin linawin. Kasi siyempre, hindi din maiiwasan natin na magtataka din ng tao. Diba? Tama. Kung may matagal na pala to during, di ba? Sa panahon ni Duterte, nandun na partner, sabi mo nga, yung petition na nasa Korte Suprema, okay, but hindi kaagad nung mga panahon na yun nagdesisyon ang Korte Suprema. Baka kasi na pending siya, partner. Hindi natin alam Hindi natin alam, di ba? Kasi may mga cases talaga, mga kayubi, alam siguro ito ni Talatak. May mga cases talaga na hindi ganon kabilis madesisyonan. Ng Korte. Tama. Yes, hindi ganon kabilis madesisyonan. It will really take time. Diba? Kaya nga sinasabi nga niya rito, basta it's just happen now na lang, bumaba at matagal talaga ang pag-decide. Pero ako, diba, sabi nga ni Talatak, we cannot put malice, diba? Pero ako, feeling ko, yung issue ng Proclamation 572, may malis. Okay. May kapritsyo to. Yung diniklarang void ab initio. Tama ba yung partner? May kapritsyo to para may mabusalan. Yun ang sa akin tingin ko, di ba, partner? Kasi, ang dami-dami naman gumagawa ng krimen before. Di ba? Bakit si Trillanes lang? Parang ganun. So, yun, napakaliwanag naman mga kababayan. Eto, cut na natin dito napakaliwanag naman kasi na yung power ni Duterte as a president, ginamit niya mga kababayan para makapaghigante dun sa kanyang mga kritiko. Sa madalit salita mga kababayan, yung kanyang pagiging presidente, ginamit niya para makagalaw, para maipakulong si Dilima, para makagante kay Trillanes. Ano po? Kasi unang-una, anong dahilan mo? Anong basis mo? Bakit mo pabubuksan yung isang bagay na matagal na namang tapos? Mga kababayan, di syempre, para makaganti ka doon sa tao na gusto mong gantihan, mga kababayan. Dahil kung titingnan naman natin talaga, akala ko nga nung una, mga kababayan, yung pagkakatalaga kay dating Pangulong Duterte bilang presidente, akala ko magiging pantay-pantay yung tingin sa mga tao, mga kababayan At akala ko walang bahid ng paghihigante at walang bahid ng paglaban sa ibang tao, mga kababayan. Yun pala, nagkamali tayo dahil unang-una, makikita nyo yung hindi pagiging pantay-pantay, ang naiitumba lang sa war on drugs, mga pobre na katulad natin, mga kababayan. Tapos dito, ang pinipili lamang niya na talagang pataka ng kanyang galit, mga kababayan, ay yung kanyang mga kritiko. Sa madalit salita, ibig sabihin, yung kanyang mas napagtuunan ng pansin ay makagante doon sa kanyang mga kritiko, mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, talagang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, wala kayong makikita na mga matitinding tao or mga malalaking tao na nakagawa ng krimen na talagang napagbayad or naitumba, mga kababayan. Puro mga mahihirap lang at puro mga kritiko lang ni Duterte yung nababalitaan natin. Sa madalit salita, mga kababayan, sabi nga ni Kuya Sir Kunzaki, in short, nabudol talaga tayo. Ano po? So ngayon, maliwanag naman na etong si Trillanes, at least ngayon,
mga kababayan, etong si Trillanes, natalo niya etong si dating Pangulong Duterte dun sa isang issue na sinubukang simulan ni dating Pangulong Duterte. Akala niya kasi, pagka binuksan niya, ginamit niya yung pagiging presidente niya, mga kababayan, akala niya ganun-ganun na lamang niya mapapaluhod at mapapabagsak etong si Trillanes. Kaso nga lang, mukhang nagkamali siya kasi nga tapat pa rin, mga kababayan, yung iba nating mga hukuman. At nagdidesisyon ng base sa sinasabi ng batas, mga kababayan. So maliwanag naman po na etong si Trillanes nanalo sa usaping amnestiya laban dito kay Duterte. Mga kababayan, at yung pangarap ni Duterte na maikulong si Trillanes ay isang pangarap na lamang po. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin? Mga kababayan, naniniwala ba kayo na sa panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, nasobrahan yung paggamit niya sa kanyang kapangyarihan? Akala siguro ni dating Pangulong Duterte walang katapusan yung pagiging presidente niya. Kaya nga kung makikita ninyo, mga kababayan, kahit hindi na po siya presidente, patuloy pa rin po yung kanyang pagsasalita laban sa bagong presidente kasi nga hindi pa siya tatapos mag-enjoy, mga kababayan, doon sa kanyang posisyon na inalisan, doon sa pagiging presidente ng bansa. Akala niya hanggang ngayon hawak niya pa rin yung kapangyarihan, mga kababayan, para mapasunod ang sambayarang Pilipino. Napakaliwanag naman, mga kababayan, na itong si dating Pangulong Duterte, tapos na talaga yung kanyang termino. Yung kanyang anak, vice-presidente, oo, pero si dating Pangulong Duterte, tapos na yung kanyang termino. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung nagawa niya ito nung panahon, nung siya ay presidente, mga kababayan, ibig sabihin, talagang nakakumit siya ng pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan. Kung yung kanyang kaibigan, mga kababayan, ay nakakumit ng pang-aabuso doon sa mga kababaihan, eto namang si dating Pangulong Duterte di umano, nakakumit naman ng pang-aabuso sa kapangyarihan. So anyway, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin? Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na hinimay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-like po ng ating mga video, mga live stream. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na nanonood ng ating mga video na katulad po nito kahit chine-chop-chop ko, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. At thank you din po sa lahat ng Team Replay na nag-iiwan ng inyong mga komento at nagsasubscribe dito sa ating YouTube channel. At hindi nakakalimutan na wag i-skip yung ating mga ads. Maraming salamat po sa inyo.